Nandito tayo ngayon sa Barangay Paliparan, Calauan, Laguna. Meron tayong isang kaibigan dito na papatulong doon sa kanyang farm. Actually, ano to tumawag na po last month. Mukhang may infestation yung kanyang farm, yung Calamansi farm niya. And nagtutulong po paano natin ayusin. So, may ginawa tayong mga protocols. So, titignan natin ngayon kung anong nangyayari na at saka anong next steps natin. Actually, ano po ito? Ito ay farm resort. So, combination po ito ng mga iba-ibang food-bearing trees. Tapos may dragon fruit din. And then, meron ditong resort na pwedeng mag-rent ang pamilya. No? So, tingnan po natin kung ano ating pwedeng gawin. And ingat po kayo sa farm resort nila later. Yan. So, ito po yung farm resort nila. So, atin pong titingnan. Ikot namin kayo in a while, no? Ang gandang farm resort po nito. Tama-tama po. Magsa-summer na. Ito din yung puntahan. Yan. So, ito po yung walkway, no? Yung pathway ng farm resort nila. Mamaya po ating ilalagay sa ating description yung kanilang Facebook page para po naman makapag-inquire kayo kung interesado kayo. Ano? Napakagandang lugar po nito. Napaka-fresh at napaka-hangin. Yan. So, marami pong tanim dito. Again, multi-crop strategy ang ginawa nila. Pero ang ating main focus for today po ay yung Calamansi na humihingi sila or humingi ng tulong last month para po ating ayusin yung infestation. Medyo grabe po nung aming makita. No? Combine na po yung infestation ng insekto at saka may mga puno po na may kumosis din. So buti na agapan natin yung kumosis. Hindi siya lumala ng gusto. Pero ngayon, check naman natin yung infestation. Yan. Ito po ay mga tinanim ng 2019. Mga ano siya, mga kulang-kulang 200 na puno. Ngayon, ito po yung pinakaloob. May mga bunga po siya, no? Although nakikita naman natin, medyo nawala na yung ibang mga maraming may tama. Although, hindi na nga po yun maaalis, ano? Yung hanap tayo ng isang example. Yan. Yung po mga itim-itim sa dahon ay tulad po nito. Yan. 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 Although wala na po mga insekto dyan, pero hindi na po maaalis yung mga puti-puti na yan. Yan. Tsaka yung mga itim sa dahon, tulad nito, yan. Hindi na po maaalis yan. Although wala na pong infestation, ano? Ang kailangan po natin dito ay mapagdahon siya ulit. Mag-flashing siya after na mapabunga at after pitasin yung mga bunga natin. Ang maganda dito ay mag-flashing siya para magkaroon ng mga bagong talbos at mag-rejuvenate yung halaman. Yan. So kada harvest po nito, 200 na kulang-kulang mga 190 na puno ito at 2019. Nakakapitas po sila dito ng mga 100 kilos per harvest. Yan. Medyo malapit po yung mga distance nila, pero ginawa naman din nila ay laging malinis. At saka nakaprune naman po yung nagdidikit-dikit na So na-manage naman po nila yung spacing nila. Although siyempre, ma-maximize pa natin dapat. But ito yung meron sila. Maganda naman so far yung kanilang ginagawa. Maganda yung pinaka-foliage niya. Napapanatili natin na tulad dito pa. Itong oras ay naaarawan yung gitna ng halaman. Yan. Pero baka po next month ay mag-start tayo mag-pruning once mapitas yung mga halaman dito. In preparation na rin po for the next fruiting season.
Masyado pong tumatangkad yung iba. And pangit naman po yung mga dahon at sanga nila. No? Pwede natin i-pruning next month. At ito babalikan ito pag nagawa tayo ng procedure. So ito po yung loob. So yung atin pong management naman dito ay minanage natin yung aphids, scale insects, gummosis, tsaka mga thrips. Ano? So, yan. So kahit naman po anong management ang gawin natin, ang kailangan po doon, ang pinakasusi doon ay yung consistent na pagsunod or pag-apply ng mga dapat i-apply. Yan. And so far, ang patubig nila dito ay twice a week. So ang ini-improve ngayon po namin dito ay yung pinaka-base niya. Yan. Malinis yung base para po ma-prevent natin yung pagkalat ng gummosis. Napigilan na po natin so far, no? So hopefully wala na ma-add na iba. So yan po. Yan. Sa kabilang side naman po nito, ito po yung pangatlong farm na ang combination din ay yan. Dragon fruit on one side, tapos kalamansi on the other side. Yan. And ito po yung pathway nila. Ang gandang resort po nito, farm resort na ang mabait po ng mga may-ari, mga kaibigan natin. Ito naman pong dragon fruit na ito ay I think mga 2,000 square meters by our estimate. Kulang-kulang po sa 400 na poste ito. And sa ganung kaunti po na space, nakapag-harvest pa rin sila ng at least mga 2 to 3 tons per harvest season. Yan. Yan. So meron po silang ginawang view deck. So meron tayong 360 degree na view ng hindi lang na resort pati po ng mga kabilang mga surroundings natin, ano. Yan. Atin pong akitin yun mamaya para makita niyo yung top view ng farm resort na ito. Yan. And I think 8 months ago, nagpatulong po sila sa atin para sa expansion ng kalamansi farm nila. So ito na po yung itsura ng mga kalamansi. Yan. So I think mga nasa 100 po yata ang ating hindi ko na po matandaan ngayon, ano. So mga 100 po yata yung pina-add. Yung po nasa gitnang to, may mga tatangkad na yan. Yan daw po ay agarwood. So nagpa-register din sila sa DENR for agarwood. Ito naman ay diretso lang. Hindi naman sila nag-branch out ng makapal. Kaya yung subukan kung pwedeng i-intercrop sa kalamansi. So, yan. So ito naman po mga puno na ito ay atin namang i-train o ipuprune next month din. Yan. Para po hopefully by the next pruning season at yun pong isabayan, no, sa mga kalamansi natin. Yan. So ang property po na ito ay kulang-kulang 2 hectares and ganito po ang layout nila, no. So multi-cropping din, kalamansi mainly, kulang-kulang 200 na puno plus nag-add sila ngayon ng another 100. Yan. And sa banda po doon, sa kabilang side ng property doon, may mga rambutan naman doon. Nag-harvest na rin sila doon. Yan.
Jeffrey Parmelos. Nakatira dito po sa Barangay Paliparan, Calauan, Laguna. Yan po ang ating isa sa mga bayani ng farm na ito, no? Farm resort na ito. Gaano katagal dito, Kuya Jeff? 5 years na po. 5 years. So ikaw na yung mga ibang tanim dito, kayo mismo nagtanim. Opo. Okay. So, kailan tinanim tong kalamansi natin? 2019 po. 2019. So bago mag-pandemic. Opo. Yan. Yung dragon fruit naman, kailan natin tinanim? 2017 po. 2017. Anong mahirap bang pagsabayin ang pag-aalaga ng kalamansi at dragon fruit? Hindi naman po. Kami po dito ay tulong-tulong po sa mga gawain po. Oo. So yung halimbawa pagdidilig, pag-spray, pag-abono, hindi pa naman yung magkasagabal yung dragon fruit sa kalamansi or kalamansi sa dragon fruit, hindi naman. Hindi naman po. Usually anong month tayo nagpapabulaklak ng dragon fruit? Ang alam ko po diyan ay April to September. Yan. Ang kalamansi naman ay ano naman ang pabulaklak natin? Ang mga buwan. Tuloy-tuloy po ang bunga ng kalamansi. Ang kasagsagan po yan ay August. Okay. August ang pinakapitas ninyo. Apo. Ngayon, last month, meron tayong nakita dito na mga insekto at gumosis. Kamusta naman ngayon nung atin siyang ayusin? Medyo umokay na po siya. Nawala na rin po yung mga kutsisay. Dahil po ito sa mga gamot na binigay niyo po sa amin. Okay. So, ang pinakasusi naman dyan, kahit anong gamitin natin ng mga gamot, kung hindi naman maganda yung pag-a-apply at saka consistent, medyo mahirap yung gamutin. Opo. Pero, so far, wala na tayong nakikita mga lumilipad-lipad dyan. So far. Sa ngayon po, wala na po. Okay, so pwede na tayong mag-focus ulit sa pagbabunga. Pwede na po. Diba? Oo. Tapos, in terms of pagdidilig, ilang beses kayo nagdidilig ng kalamansi? 2 beses po. Dalawang beses, isang linggo. Isang linggo po. Sa dragon fruit naman? Ganon din po. Ganun din. Okay. Sige. So, anong masasabi mo sa ating kalamansi at dragon fruit? Anong pwede mong i-mensahe sa mga gusto rin magtanim ng kalamansi at dragon fruit? Sa mga gusto po magtanim, maganda naman po ang kalamansi po natin. Kung maganda rin po maintenance ng pag-aalaga po nito. Sige. So far maganda naman ang naging ani natin simula 2019 ka ngayon. Opo, maganda naman po ang naging ani namin nung simula po yung mamunga hanggang ngayon po. Okay. Sige. Salamat Kuya Jeff Thank you rin po. Bayani. Invite mo sila dito sa Barangay Paliparan. Invite po kayo dito sa ABG Farm, Barangay Paliparan, Calauan, Laguna po. Iyo. Salamat po. Okay, thank you. So yung mga gusto pong mag-bakasyon ng konti, mag-staycation, so ito po yung kanilang amenities nila. So may tree house, yan. And then meron po tayong mga, may pool po dun sa area na yon. And then meron po ditong for style glamping. And then for family use naman, meron naman po dito, bahay kubo. Yan. Tukin po natin ng konti. Hindi po ako travel vlogger, kaya pagpasensya nyo na po kung medyo, yan. So, bahay kubo living, so 2 bedrooms, may sariling kusina, and yung kusina po nila is yung traditional, So, yan. Firewood, na may mga burners din. Yan. Medyo madilim, sarado po kasi mga bintana, pero sobrang presko po dito. Then, yun nga, tree house, and meron din silang bonfire area. Ito po. Yan. And mga gusto pong mag-gym, meron din silang mga health buff natin dyan. And
for family gatherings. And ito yung pool. Malapit lang po ito, Barangay Paliparan. From Manila, siguro ano to, mga, sabihin natin, mga 2 hours. Ito nga po pala yung ano, yung kung magandang babae na yun yung ano, yun po yung ating pinaka may-ari po nitong napakagandang farm na ito. Mamueng, yan. Dito po tayo sa kabilang quarters. Mga gusto naman ng medyo yan. It's very comfortable quarters po. Yan. Then pwede rin mag-sing along.